She sings. Even then I feel for you. If
mighty holy anointing. And thank you, Lord, as we go deep into your word, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa aming lahat. Maaasahan namin araw-araw. We praise you, Father God, today. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. everybody shout, Amen. palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat mga kapatid na tayo po ay nakakasunod sa linggo-linggo nating fellowship at Eucharistic celebration dito po sa Antipolo. At yung medyo nahihiwagaan ng konti dahil bago mag-preach, nag-worship muna tayo, sumasayaw-sayaw muna. Ito po ay halos 30 anyos na po namin ginagawa at salamat sa Diyos na ito po ay talagang firmly based upon the Word of God. Yan. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon na sa lahat ng pangyayari, tayo po ay laging magpasalamat sa Diyos. Wow! Mabuti, masama, alanganin, matitinding pangyayari. Sabi ni Pablo, magpasalamat ka lagi sa ating Diyos na buhay. Kaya lagi pong nababanggit na sa mga Kristiyano pala talaga, mabuting balita o masamang balita, lahat yan mabuti. Bakit? Kahit nga po yung masamang balita, pwedeng baliktarin ni Lord. Pwedeng baliktarin ni Lord. Paano? Kasi pag isinorender mo sa Kanya, ang iyong nararanasan, ang inyong mga pagsubok, and even tragedies, for that matter. I know that this morning, everything will operate for your advantage and for your good. So, ito po ang 8:28 ng Thessalonians, ng Romans, na lagi po nating binabanggit. At kamangha-mangha po ito kasi if you are not truly deep into the Word of God, itong napakasimpleng salita ng Diyos, pwedeng makalusot na sa halip na masundan mo ng ayos, ang daming nakakawala na mga isip, kuro-kuro natin na akala mo justified. Yung pala, kahit po sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, properly surrendered to the Lord this morning, kapatid, maniwala ka. At nagpuri ka na, nagpasalamat ka na, ang mangyayari sa iyo, baliktad lahat. Ikabubuti mo yun at magagala ka sa gagawin ng Diyos. And this is how wonderful and how awesome the power of God is, mga kapatid. Let's go quickly now to Genesis 50:20, na very related po dito sa 8:28 na lagi nating binabanggit. Okay? Everybody read, please. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring about, as it is this day, to save many people. So, ang background po nito mga kapatid sa Genesis is the life of Joseph. Joseph the Dreamer, isa po sa mga anak ni Jacob sa kanyang katandaan, sapagkat kapatid niya sila Benjamin, 12 tribes of Israel. So naranasan niya ito bago siya na-promote doon po sa Egypt to become the prime minister of Egypt. Aba, katakot-takot mo ng disiplina. Katakot-takot mo ng testing ang dinaanan niya. And I know na lahat ng pagsubok natin, mga kapatid, mga pinagdadaanan, ay napakagandang paraan upang ito po'y, kumbaga, tapakan natin. So I know that problems, difficulties, trials are only stepping stones for the promotion waiting for you that comes from the Lord. Wow! Kaya, bago po nangyari, siyempre, yung dakilang promotion na yon, sunod-sunod muna. Siguro sa umagang ito,
nagugulat ka na. Kristiyano naman ako, Father Archie. Ako'y sumusunod naman, nagsisimba naman ako. Pero bakit mukha yatang walang tigil itong mga pagsubok na ito? Ang masasabi ko sa iyo, congratulations. Believe na believe sa iyo si Lord. Sa ano? Your spiritual muscles are ready for that specific difficulties and trials na pinagdadaanan mo. So, hindi po sinungaling ang Diyos dahil kung ipinahihintulot yan, alam ng Diyos na kayang-kaya mo. 1 Corinthians 10:13, mga kapatid, para masemento po natin itong mabuti. Sabi po ni Pablo Apostol, no temptation, Tagalogin natin mo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Purihin ang ating Panginoon. Ganda, no? Simpleng-simple po ito. Napakadaling intindihin. And more than anything else, God is really faithful. Tapat siya sa iyo. Lahat ng hinaing ng puso mo, alam niya eh. Who will not allow you to be tempted beyond what you are able to do. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. So, aalalayan ka. Magpapasalamat ka, mananalangin ka. Siguro yung mga kaibigan mo, sasabihin sa'yo, aba, mayroon yatang diferensya itong kaibigan ko. Ang tindi ng pagsubok, pero masigla. Nakakasayaw-sayaw pa. Kaya huwag kayong magtataka mga kapatid kung bakit dito po, sa Shalom, tayo po ay pasayaw-sayaw muna. It's a very good introduction to what God is about to speak to us. Di ba ninyo napapansin, kapag ikaw ay sumasayaw-sayaw, ang hirap sumimangot. Hindi pwedeng paghaluin ang simangot at sayaw-sayaw. You make a little movement. You may not be in the mood, wala ka siguro sa kondisyon, pero if you persist long enough na talagang nakatuto ka, makikita mo, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos in your favor. Wow! So, ganun po yun, kasimple. Kaya, alam ko po, napakaganda na itong umagang ito will strengthen us. Palalakasin po ang ating pananampalataya. You know? At uugaliin na natin na araw-araw, masigla tayo. Pagising pa lang sa umaga, yan na, magpasalamat ka na. No? Kahit medyo masama siguro panaginip mo, pero okay. Sumayaw-sayaw ka na, magpuri ka na. Panalo ka, umpisa pa lang ng araw. Hindi mo lang alam kasi, Father Archie, ang problema ko, antindi. Kaya buong utak ko, nakatutok doon. Isipin mo yan, na may problema ka, malaki. Pero sabi niya, anak, isurrender mo sa akin ang lahat ng iyong pinagdadaanan because I can handle them 1,000,000 times better than your strength can do. Kita ninyo, mga kapatid, surrender. The key word talaga is surrender. Si Jesus, surrendered. Yung siya'y nagpakatao, tingnan mo yung napakagandang reading natin, second reading from Philippians chapter 2. Bagamat siya ay Diyos, though He was in the form of God, He did not deem equality with God something to be grasped at, but emptied Himself.
Biro mo yun, nagpakababa. Kailangan pa bang magpakatao si Lord? Nag-uusap nga kami kagabi. Bakit kailangan pang magpakatao si Jesus? Yung iba naman, ang tingin kay Lord, puro tao na lang. Nasobrahan naman. Para sa inyong kaalaman mga kapatid, si Jesus ay 100% tao, 100% Diyos. Yan ang totoo. So, ito yung sinasabi ng introduction natin, the kenosis. Biro mo yun? Pwede namang sabihin ng Diyos, okay, I declare the whole world ligtas na. He can. Pero ang tindi, ang tanong, bakit nagpakatao pa siya? Born of the Virgin Mary by the power of the Holy Spirit. Tumakas pa sila mula sa Israel patungong Egypt. Dahil pinagbabantaan ni Herodes na lahat ng mga bata ubusin, patayin. Dahil nanganganib yung kanyang pagkahari sa utak niya, no? In fact, it is the truth. Talagang ipinapatay ni Herodes yung, Diyos ko po, mga bata. Hindi lang si Jesus ang target niya. Kasama si John the Baptist. Kasi nauna si John the Baptist. So, ito po mga kapatid ay napakaganda kasi lalo nating mauunawaan kung why we here on this planet Earth have to surrender to the Lord. And it is so simple sapagkat si Jesus nagpakatao dahil alam na alam ng Diyos na sa sarili natin hindi natin kaya. Subalit pagkasama si Lord, magagawa natin ang lahat ng bagay. Kayang-kaya natin. See, kita ninyo ang power ng surrender? Sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero pagkasama mo si Lord, wow! Yung hindi mo makaya-kayang mga problema, huwag ka nang mag-worry kasi pinasan na ni Lord yan sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago. At ang sabi niya, anak, sapagkat pinasan ko na, huwag mo nang pasanin. Binayaran ko na lahat yan. Akala ba ninyo, kapatid, ang salitang binayaran, puro sa kaluluwa lang natin? Wow! Malaking pagkakamali yun. Pag sinabi ni Lord, binayaran niya, hindi lang yung kaluluwa, hindi lang yung spiritual, kasama pati ang iyong financial. Alam ko mga kapatid, kukunti ang nagpipreach ng ganito. Kasi mukhang nakakahilo yung mga usapin na ganito. Pero ang Biblia, hindi po ito paligoy-ligoy. Ito po ay straight pag nagsalita. Kapag sinabi niyang binayaran niya. In fact, the truth is, you are already overpaid. And the Bible loves to say overpaid. That's exactly what Jesus did. Biro mo ko ang sample. Halimbawa, ang utang mo, 5 million pesos. Just a very crooked sample. Alam mo ang binayad ni Lord sa utang mo? Listen carefully. $5 billion. Hindi ka pa mamasayan yan? Wow! Kumbaga sa salita, parang OA, parang overacting. Ang hirap intindihin kung utak ng tao lamang ang paiiralin mo dito.
That's exactly the meaning of overpaid. Yung gospel, ang ganda-ganda ng gospel, maikli lang. Sige, pumunta ka sa ubasan ko, magtrabaho ka. Sabi ng isa, ayaw ko, pero pumunta. Yung isa naman, sabi niya, sige, pupunta ako, kaya nga lang, hindi na ituloy. O alin na niya sa dalawa, ang mas matino? Sabi niya, yung nauna. Sinabi niyang hindi, pero pumunta. May action. See? Yung isa naman, oo, ay parang politiko. Binobola ka. Oo, pero hindi pala. Mas natuwa si Lord doon sa nauna. Sinabi niyang hindi. Pero, pumunta. So, sa buhay natin mga kapatid, every day, every moment, we are constantly confronted by small things sa buhay natin. Maliliit pero nakakapuwing. Don't ignore, I can hear you guys there, keep quiet because my ears are hypersensitive. Yung mga maliliit na bagay na yan, pwede kang lusutan ng kaaway. And that's the reason why, ang sabi ng scriptures, ingatan mo ng mabuti ang iyong puso. 4:23 ng Proverbs. Yan, ito. Malapit na tayo. Pumufocus na tayo ng gusto mga kapatid. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Yung iniisip nyo habang nakikinig kayo, siguro naman, nagpipreach ako dito, yung utak mo kung saan-saan napupunta. Well, my dear, it's not within my control, your utak or your ears. Pag pinili mo, na habang ako'y nagsasalita dito, pero iba iniisip mo, talo ka. You know, kasi nakatutok ka na rin lang, bakit hindi mo patuduhin na ibigay mo na ang iyong time, ang iyong energy to focusing on Jesus, the author and the finisher of our faith. Remember, my friends, that the secret of energy is focus. Walang makakagawa niyan kung hindi ikaw. Hindi ko pwedeng i-focus ang utak mo para sa iyo. And I will do it. No, I cannot. And to tell you, frankly, not even God can do it. Ito na, medyo sensitive na itong area na ito. Kasi binigyan ka ng free will. Binigyan ka ni Lord ng pasya kung ano ang pipiliin mo at this moment in time. See? So, very, very delicate po ito. Kaya nga, ang ganda talaga. Pag scripture na ang nag-remind sa atin, wow, you have everything. Makikita mo yung kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. That computer na nasa iyo, utak, puso, everything. You have the exclusive control of it. Na hindi po pakikialaman ng Diyos. So what happened? Ano po ang gusto ng ating Panginoon? Jeremiah 17 verse 5. Ito, sabi niya, sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Napakalupit, napaka-rigid, pero totoo. Cursed is the man who trusts in man. Bakit? Kasi pag ginawa mo yun, tiyak, alam ni Lord, mabibigo kang sigurado. Pero kung ang pananampalataya mo, ang pag-trust mo, ay hindi sa tao, kung hindi sa Diyos, wow! Umpisa pa lang ng bakbakan, panalo ka na. Yan mga kapatid, ang napakagandang balita. Kaya ito po, huwag kayong
maguguluhan kung sunod-sunod po itong aking mga verses ng Scripture. It's one Scripture leading to another. Kasi gusto niya, buhay na kasiya-siya. Amen? Ayaw ni Lord na naaaksaya ang iyong panahon. You know? So makikinig ka na rin lang, aakyat ka pa dito, binubuksan mo ang iyong Facebook, ang iyong YouTube. Wow! And then, yung iba sa inyo, sinesend pa sa ibang mga kaibigan. Wow! Hindi lang pala si Father Archie ang evangelizer, pati yung nag-send ng preaching niyan, evangelizer ka na rin, sapagkat ipinagpapalaganap mo ang kanyang salita. Tuwan-tuwa ako mga kapatid, pag ako nakakarinig ng feedback na ganun. Alam mo, Father Archie, hindi lang ako nakinig sa iyo. Sinend ko pa sa kaibigan ko na may problema. Sabi ko, powerful. So, yung may mga puso lang sa Panginoon, makagagawa ng ganito, mga kapatid. Sometimes the Bible calls it the pearl of a great price. Sikapin natin, natutukan natin yung pinaka-importante sa lahat. As I often mention, stop wasting your time. Your time, your energy, your treasure, your finances, your everything entrusted to you by the Lord. Kailangan i-treasure mo yan ng mabuti. Pakaingatan mo ng mabuti. Bakit? Ay sapagkat mananagot tayo. Pagdating ng araw, meron tayong tinatawag na time of accountability. Lahat ng ipinagkatiwala sa atin ni Lord, sasagutin natin siya. Paano mo ginamit ang iyong oras? Paano mo ginamit ang iyong mga araw? Paano mo ginamit ang iyong mga buwan? Paano mo ginamit ang iyong mga taon? Paano mo ginamit ang lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? And then you will say, wow, Lord, ikaw ang naging number one sa buhay ko. Buong buhay ko, ikaw. Yan po ang sinasabi ng 6:33 ng Matthew. Lagi po natin itong binabanggit. Seek ye first. Kaya maganda ng mga bata pa, natatrain na kay Lord. Yun naman ang sabi talaga ng Proverbs. Train up your child as they are young. Sapagkat pagtanda niyan, hindi nila malilimutan yung kanilang natutunan. Amen? Pero naman, pag hindi mo tinuruan, nako, pag yan ay tumanda na, baka ikaw pa ang sisihin dahil hindi mo tinuruan ng ayos. Yan, This is the lesson on focusing, mga kapatid. The kingdom of God and His righteousness. Unahin mo sa lahat. And all these things shall be added unto you. At lagi ko pong nababanggit nga dito sa Shalom, lagi kami sumisigaw dito, ang Diyos lamang ang kayamanang hinding-hindi nauubos. Lahat pwedeng mawala. Tingnan mo, during the quarantine, walang mayaman, walang makapangyarihan. Everybody equal. Amen? Tingnan mo noong undoy, nako. Pinaghirapan, ilagay sa bodega ang limpak-limpak na sakong bigas. Pagdating ng undoy, ubos! Walang napakinabangan. Yung nag-imbak ng napakaraming bigas at may bodega, pumipila doon po sa may rasyon ng nagbibigay ng rice. What happened? Napakaraming kotse, magaganda, brand new. Pagdating ng tubig, over. Nasa ilalim yung mga sasakyan. Ganun lang kadali. Habang bata pa, wow! High na high! Popular! Maganda! Guwapo! Hollywood! Naku, pagtanda. Naglaho na ang kagandahan mo at pati kagwapuhan. Ano nangyari? Mentally depressed. Suicidal tendencies.
Bakit? Walang maaasahan sa mundong ibabaw. Gusto mo sikat forever? Ito, sana yung mga artista nakikinig dito, mga kapatid. O yung kahit nasa Hollywood pa. Ha? What is the secret of real, tunay na kasikatan? 12:3 ng Daniel. Ito, basahin natin mabuti, mga kapatid. Put it in English, put it in Hebrew, put it in Spanish, Latin, everything. Ito, 12:3. 1, 2, 3, read. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever and ever. Walang katapusang pagiging star over Hollywood. Purihin natin ang ating Panginoon, kapatid. Ngayon, magtatanong siguro itong mga artista, mga sikat, mga celebrities. What in the world are you talking about? Guys, go back to the Bible. I don't care who you are. I know what I am talking about, my friend. 12:3 ng Daniel. Classic, immortal, invincible, unchangeable. Ganyan po ang salita ng Diyos. Yan o. So yung mga nag-aakay pala ng mga kaluluwa, those who turn many to righteousness like the stars forever and ever, mga sikat. At ito raw ang marurunong. Akala ko, ang pinakamarunong, wag naman po magagalit ha, ay yung mga nag-graduate ng summa cum laude sa Oxford University and Harvard. In my innocent young student days, I thought that was the ideal. Kaya nag-aral kami ng gusto. Ateneo de Manila, UP. Wow. You aspire for excellence. Not bad. Okay naman yun. Kaya nga lang, at the end of the day, now, what? Wow, grabe. Iba ang standard ng Panginoon Diyos. And I pray to the Lord that those who are listening now will be super attentive to this simple truth that comes from the heart of God. Nag-aakay ka ng kaluluwa. Quickly, tapos ibalik mo ulit mamaya. 11:30 ng Proverbs. Ito hindi ninyo malilimutan kasi pag 11:30 na, tanghali, malapit naman ang halian. Hindi mo malilimutan yan. So don't forget that chapter 11, verse 30 ng Proverbs. Everybody read. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. So mga nag-akay, si attorney marami na naakay dito. Kayo, marami na rin naakay. Matatalino kayo, pinagbala kayo ng ating Panginoon. Kasi nakapag-akay ka ng kaluluwa. So standard ng Panginoon Diyos, ito pala ang wise. Anyway, yung professor ko sa Ateneo, sumalangit na siya, my favorite, one of my favorites in philosophy. He is the chairman of the philosophy department in Ateneo de Manila, whose classes I enjoyed so much. Tinanong ako minsan, bakit Archie? Mukhang yatang nag-enjoy ka ba sa klase ko? Iba yata narinig ko sa TV. Ay hindi, sabi ko walang connection yun, Doc, sapagkat I always treasure your wisdom during my student days. But what I'm saying is this, far and above all the wisdom of the world, which no university or no Plato or Aristotle or the great Greco-Roman civilizations of the world can equal, is the Judeo-Christian heritage, and that's the word of Almighty God. Kaya ang panalangin ko po sa nalalapit na eleksyon sa Amerika, maghunos dili kayo. Think twice, you Americans. The reason why America became such a powerful nation, don't you forget guys, is because your founding fathers from the time of George Washington
held the Bible up. Huwag kayong magkakamali that you will begin to hold the philosophy of Karl Marx, the philosophy of communism up. Shame on you. Go back to the Word of God. Go back to the Word of God. Go back to the Word of God, where you came from. At iboto ninyo yung taong itinakda ng Panginoong Diyos. And this might sound a little bit prejudicial. 12:3. Ayan, medyo, akala mo ang dating ito parang politika, pero hindi. 12:3 ng Genesis. Hihimayin natin ng gusto, mga kapatid, itong mga current events happening now. 12:3. Okay, everybody read. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. You, mag-analyze tayo ng mabuti. You, plural, refers to Israel. Ang mga nagpala sa iyo, pagpapalain ko. Subalit ang sumumpa sa iyo, tiyak na susumpain ko. Come on, guys. This is a settled reality in the Word. Diyos ang nagsabi niyan. Kaya hindi ka pwedeng mag-compromise. Kaya ito ang dahilan, pinagmamalaki ko, noong panahon ni Quezon, yung mga tumakas na mga Hudyo galing sa Europa, na welcome dito sa Manila, na welcome dito sa Pilipinas. Kaya pinagpala tayo, $1 is practically 1 peso at that time. Binless ang bansang ito. Amen. At hindi nalilimutan niya ng Israel, including the present President, Benjamin Netanyahu. Talagang itinataas yan. And we are friends to Israel. I don't know. I hope and pray that all the leaders, United Nations, will begin to wake up and see this. Wala kang laban. Pag sinalungat mo ang kalooban ng Diyos, umpisa pa lang, yari ka na eh. Amen? Oh, kagaya po. And this is extremely powerful kasi it has been proven so many times in history, in recent history, in ancient history. Grabe. Totoo ang salita ng Diyos. Lalabanan mo, talo ka. True for nations, but especially true for each and every one of you, my dear brothers and sisters. Mahal ka ng Diyos. Sobra. Psalms 122, 121, yung He that keeps Israel does not slumber nor sleep. Very contemporary kasi ito, mga kapatid. Nagtataka ba kayo? Yung mga happenings ngayon, kakaiba? Very lenient sa atin si Lord. Look at this, 121:4. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Hindi lang sa Israel yan, pati sa iyo. He who keeps and guards you does not slumber nor sleep. Ikaw yun. Inaantay ko kayo, lahat mga kapatid. Yung super nagmamahal sa iyo. Wow! Hindi natutulog, hindi naiidlip. Sinong taong pwedeng gumawa sa iyo ng ganun? Zero. Kahit nanay at tatay mo, hindi kaya yan. Si Lord lang ang sigurado. Ngayon, balik tayo. Cambio tayo ng konti. Ito po ang dahilan kung bakit sinadya talaga ni Jesus na bumaba dito. Walang nakatupad sa batas. Lahat ay nagkasala. At walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. See?
At dahil pinagtagumpayan na ni Lord, last week, yung aking preaching, na pinagtagumpayan ni Jesus, sin, death, hell, and the grave, package deal. Ang ganda ng kinabukasan mo. And categorically I say, after this quarantine, yung hindi mo kapatid inaakala, hindi pa naisip ng utak mo, hindi pa narinig ng iyong tenga, hindi mo pa na-imagine kahit sa panalangin, financially, spiritually, physically, all areas of your life, hahabol sa iyo at pagpapalain ka. Woo! Everybody shout, woo! Inaantay ko kayo mga kapatid kasi very personal ito. Make Jesus really a personal friend to you and me. Sure ball ito. Kaya ako po excited na. Kasi hindi ko alam kung ano gagawin ni Lord. Pero alam ko, napakaganda. Kikilabutan ka at magugulat ka. Totoo pala, sinasabi ng pari na yan, na galing sa salita ng Diyos. Kayang-kaya pala ni Lord gawin yung mga bagay, hindi ko pa nga na-imagine. Ito matindi. Hindi pa nga ipinag-pray ng dila mo. Ito mas matindi. Hindi pa naisip ng utak mo. Yan ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kamangha-mangha, di ba? Na nagugulat ba kayo kung bakit itong paring ito lundag ng lundag? Dako, kung ako nasa posisyon, kung ikaw nasa posisyon ko, exactly ganun ang gagawin mo. Sobra pa siguro, baka lumipad ka pa. Amen. This is how exciting it is to serve the Lord. Bakit humihinga ka? Yung iba siguro, basta ako ganito na. Talagang ganito na ako, Father. Nakasanayan ng ganito. Hindi. Huwag mong isipin yun. Yung utak mo, palitan mo na. Palitan mo na ng utak nito. Wow! Haantayin ko kayo ng gusto, mga kapatid. Malapit na Kuha na Alam mo, pakikialaman ni Lord sa buhay mo. Sabi na, ang daming nawala ng trabaho, Father, quarantine, etc. Ano yan? Kasama yan. Pero huwag kang titingin doon. Kasi ang resources ng Panginoon is 1,000,000 times better than yours and that you imagine. Kung itong mga globalists natatakot dahil ang dami ng tao sa mundo, kailangan ubusin yung iba. You little idiots. Patawarin na po ninyo ang salita ko. Pretending to be gods of this world. Shame on you. We are still adoring the God of Israel, the God of love, the God of power, the God who can do everything, the God who can provide for all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. This is the God. This is the God of Israel. Celoso, porque Dios celoso es. Sabi ng Exodus. So if you want to reap, to harvest the very best in life, kapatid, listen carefully. They are just waiting for you. And don't you know that hukbong-hukbo ng mga anghel sa kalangitan, nakahanda na. Ito ang yung mga taga-Shalom na ito, nasa Antipolo, sinabihan ng Diyos, battalions of angels ready to deliver the blessings you never even imagined. At sasabihin nun, sige, pumunta ka na sa Antipolo, doon sa Prayer Mountain, i-deliver mo na sa kanila lahat. Woo! I don't know, my dear brothers and sisters, what your personal prayers are. It's none of my business to know. Ikaw lang at si Lord.
Pero alam ng Diyos, ang bawat tulo ng luha mo is more articulate than your 1 or 2 hours of prayer. Nakikita ng Diyos kung ano ang nasa kaibuturan ng puso mo. Alam niya. And I know, I can feel, the Lord is so real in this place right now. Ganon siya, kumilos. Hindi mo masabi sa iyong mga kaibigan, it's alright. Kahit sa close friends mo, pero sabihin mo kay Lord, nakikinig siya. At grabe, sobra ang pagmamahal sa iyo. Hindi mo kayang isipin. Hallelujah. At ang dalangin ko po mga kapatid, nagkakasundo tayo dito. Ilagay mo rin sa Espanyol, alisin mo muna itong Tagalog, lalong lilinaw itong 34:14 ng Exodus. Celoso es, porque Dios celoso es. Ang Diyos, pag nagselos, hindi masama. Wag lang yung asawa mo. Kasi pag tao na ang seloso o selosa, iba na ang dating. It's more of a selfish motivation, if not anything else, no? Bakit sinabi ng Exodus, Diyos seloso es? May karapatan siya. Gusto niya lahat ng attention mo sa kanya lang. At kung nagseselos man siya, hindi naman para sa kanya talaga eh. Para sa iyo din, sa kapakinabangan mo. Para yung buong utak mo, puso at espiritu, nakatutok lang sa kanya. Wala nang iba. So I'll be waiting for you. Those of you who are viewing by YouTube or by Facebook, waiting for you. Nag-aantay si Lord. Ano ba talaga, anak, ang nasa kaibuturan ng puso mo? What is it? Tanong lang. And He is the only one who has the answer. And who is super capable to do it. Detalyado pa. Nag-aantay lang sa'yo. Nag-aantay lang siya. Biro mo yan, battalion of angels. Grabe. Baka may kumatok sa bahay niyo ni hindi mo kakilala. Pero ang sabi, may nagpadala po sa iyo, brad or sister. Ganito kalaking halaga. Ikaw naman nagulat. Sino kaya? Hindi mo rin kakilala. Purihin natin. Hindi mo rin kakilala. Totoo ba yan, Father Arts? Exactly what God is saying. Kamangha-mangha, kagila-gilalas. Yung utak lang kasi natin na train how to think logically or too much common sense. Na magugulat kayo. Madalas ang sinasabi ng Diyos wala sa common sense. Mga sentido komun. So what? What's the issue then? The issue is, He's just waiting for you to believe. That's all. That's the entire ingredient. And if you begin to believe, watch what the Lord will do next. That's it. Ayaw na ayaw ng demonyo marinig itong sinasabi ko sa inyong mga puso right now. Because walang ginawa ang diablo kung hindi to deceive you, to let you be afraid, to fear you, to terrify you. That's it. Eh kung nagbabasa ka nito, love letter ang tawag eh. Wow. Every article, every sentence, every phrase will speak to the depths of your being. Eh ngayon, tanong,
Eh bakit, Father, sa mga Katoliko, kukunti lang nagbabasa? Ayun ang tanong ko rin. Kasi, sinasabi ng Diablo, o sige, nakapagmisa ka na, ariglado. Huwag kayong magagalit, mga kapatid, ha? Yung medyo sasagasaan nitong kakaibang katotohanan. Huwag kayong magagalit. Mamaya sa Santa Ana, magpipreach ako, 10 to 15 minutes, attorney. At least mayroon 10 to 15 minutes, kaysa sa wala. But those of you who can come, come. Brother Joby, narito. Lagi ng Santa Ana, sister. You know. But what little we can give, let's give it. Oh, sa pamamagitan ng YouTube, sa pamamagitan ng Facebook, wow. Grabe. God will do something awesome and powerful far beyond your imagination, far beyond your human, puny way of thinking. Because the Lord, pag nag-isip, sobra. That's the power of prayer. The power of prayer divided the Red Sea into two. Nung dumaan yung mga Israelita sa Red Sea, ni sandalyas nila hindi nabasa. At nung itinaas ni Moses ang kanyang tungkod, nagsara uli at lahat ng kaaway ng Israel, lunod, ubos. Lalaban ka ngayon, talo ka. Naku kapatid, pagkakampi mo si Lord, ang dating sa mga kaibigan, parang napakayabang mo. Pero alam nyo, hindi pala masama ang magyabang. Depende kung sino ang ipinagyayabang mo. Kasi kung ang pinagyayabang mo, yung sarili mong kakayanan, talo ka. Pero pag yung pinagyabang mo, sabi ni Pablo Apostol, if I will boast, let me boast the name of the Lord. And that is powerful boasting. Gustong-gusto ng Diyos yun. So yan po ang napakagandang balita. And I pray to the Lord na talagang lahat kayo nakikinig ngayon, malulusog, malalakas, pinagpala, walang magawa ang virus na yan. Balik sa impyerno mga virus na yan, sapagkat kalusugan ng katawan at espiritu ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Malakas ang inyong immunity, malakas ang inyong katawan at espiritu to serve the Lord. Walisin, lahat ng mga takot sa puso. Amen? Kaya ito po ay talagang, alam mo, ang matindi, ang matibay, ang pananampalataya, matibay. Kasama mo si Lord. If God is for you, who can ever be against you? Amen? Kaya alam mo, pag ako po tumayo na dito sa entabladong ito, minsan hindi ako natatapos Lalo na pag Miyerkules, attorney, nako, sky is the limit. Aywan ko kung paano tinatranslate lahat yan, Brother Ray. Pero, biro mo, Indonesian, Latin, Hebrew, Korean, Thailand. Ay, isa lang tamaan mo niyan, na sariling lingwahe niya, solve ka na. Alam mo kung bakit? Very meticulous ako dito sa mga languages na ito. Naranasan ko. Nag-preach ako sa Amerika. Talagang todo 2 hours and preach. Sa dulo ng preaching ko, sinabi ko, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ephesians 2:8 and 9 sa Espanyol. Alam mo, lumapit yung Latino, pagkatapos ng misa, sabi niya, I don't understand any English. He told me in Spanish. But what Spanish you said, just one verse, hit me so strong. And I'm going to bless the Lord for this day. Hindi ko makakalimutan. Humahagulgol yung Latino. Lalo na, tinatranslate na sa Chinese. Abay, napunta sa Wuhan. Biro mo, ang daming Chinese nakabasa. Hindi lang makapalag. Pero hindi po napipigilan ang salita ng Diyos. Saan ka man, ano man ang lugar mo, ano mang nationality mo, kapatid. Pag pumasok ang salita ng Diyos in any language, solve ka. Kaya meron daw sa China, nagbabasa,
Walang preacher. Kasi bawal. Nagbabasa lang, pasa-pasa sila ng scripture sa Chinese. Walang pulis na kailangan. Walang peace and order. Lahat mababait sa mga villages na yun. Nagpasa-pasa lang sila ng Word of God, ng what little they have in Chinese. Sipin mo, yung nagagawa ng Diyos, grabe. Kaya habang malakas tayo mga kapatid, habang may panahon pa tayo, tutukan na natin ang gusto. This is the pearl of a great price na talagang inihanda para sa atin ni Lord. Hindi ka ba natutuwa na ang kanyang mga promises is there? You are like a spoon-feeding, spoiled brats. Anything you ask in my name, I will give it to you. Hindi ako sinungaling. Ako'y Diyos na makapangyarihan, sabi ng ating Panginoon. Nag-aantay lang siya ng mga taong totoong mananampalataya at mananalig sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. That's all. Kaya dapat tayo nag-enjoy na. Hallelujah, kailanman, da-da-da-da. Pasensya na kayo mga kapatid, para akong may kanon. Dito lang ko nakakapag-trumpet kasi kung yung ibang simbahan, pinapatunog ko trompeta. Parang umaangat daw sila. Bawal daw ang trumpet dahil simbahan ng Diyos. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi mo ba alam? For the Lord Jesus Christ shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. And we which are alive shall be caught up. Wow! Ang tutunog, kapatid, trompeta sa kalangitan. Hindi na trompeta ni Archie Giriba, trompeta ng mga anghel sa kalangitan at tayo iaakyat na bago po mag-tribulation period. Yung mga nananampalataya at nananalig sa Diyos dito po sa lupa, iaangat. Wow! Ano ibig sabihin? Hindi ka na mamamatay. Diretso ka, buhay, akyat sa langit at kasama natin ang ating Panginoon. Yan ang inihanda. Too good to be true? Siguro hindi mo pa nabasa yun. Pero yan ang inihanda ni Lord. Para exempted na tayo. Gusto mo pa? Magtiis dito sa Antikristo? Nandidoble pa yung bangis ni Hitler? O bangis ng sino mang taong nabubuhay ngayon? Na nagpapanggap na siya ay pinakamakapangyarihan, samantalang yun ay personality ng Diablo? Kaya ang tawag, Antikristo. Kay sarap ng buhay mga kapatid. Salamat na lang. Meron tayong time, namnamin ng gusto ang kanyang promises, ang kanyang mga pangako. Eternal po ito. Walang kupas, walang katapusan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away, says the Lord. Ayan. At kung ano ang kahilingan ng iyong puso, kapatid, banggitin mo sa Kanya. Mula sa kaibuturan ng iyong puso at kapatid, siya ay handang-handa. I-spoiled ka. You will be treated like a spoiled brat. Because that's what God really is to you. Sobra kung magmahal. Hindi mo maiintindihan kung bakit at kung paano. Yang kapatid ay pinagtagumpayan na ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago. Solved na lahat. Amen? At dahil doon, nananampalataya tayo. At araw-araw, ganun po ang himala na i-expect natin. Excited na tayo. Yung may mga karamdaman, alam ko, pinagaling ka na ng ating Panginoon. Yung mga kahilingan mo, financially, spiritually, ano man yan, kapatid, maniwala ka, sapagkat Diyos lang ang kayang magbigay sa iyo niyan. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. At siya ang makapagpo-provide. Sabi niya, I will provide for all of your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Sampalatayanan mo yan. At nariyan siya. Nariyan siya. Kaya tayo po yung magsitayo, mga kapatid, at itaas natin muli ang ating mga kamay. At tanggapin natin si Lord bilang Panginoon na tagapagligtas wherever you are, whatever country you may be in, whatever language, culture, or nationality. And let us pray this very simple prayer of acceptance. You will be receiving Jesus
truly as your Savior. Heavenly Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, I'm sorry for all of my sins because they have offended you. I confess Jesus Christ as my Savior, Lord and Master of my life. I believe Jesus died on the cross, but on the third day, rose again from the dead, and is alive. Right now, Lord, I believe I am saved. I can do all things through Christ who strengthens me. You are my Savior, my Lord, and my Master. Alam ko, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na napakabuti. You want to lavish me with everything I pray for and I ask for. Ako ay anak mo na. I am a child of God. I have received you as my Savior and Master. Amen and amen.